So, tutorial lang po tayo kung paano mag-update nung sa Excel. No? Bali, first, lalagay lang natin yung date kung kailan umorder or bumili yung client. Kung anong bigas, installment or cash, then kung ilang kilo. So, kung isang sako, 25 kilos. Then dito sa link, so may mga nakalagay na siya na mga blanco. So, ang gagawin, kung may bagong client, i-rename na lang siya. So, para ma-rename mo siya, tutok mo lang yung cursor doon, tapos may lalabas. So, edit link. So, click mo lang edit link. Tapos, pag click mo yung edit link, ayan, naghang na. So, again, click mo lang siya, edit link. Lagyan, dito pala sa number 3. So, number 3, edit link. So, yung 3, papalitan mo lang ng name ng client. So, for example, Nicolas. Nicolas, tapos apply lang. Click mo lang yung apply. So, nag-reflect na yung pangalan doon ng kliyente. Tapos, yung folder niya or yung link niya, click mo lang din para ma-access mo yung link. Rename mo na lang din. So, para parehas. Hindi ka malito. So, Nicolas. So, yun na siya. So, once okay na yan, na-rename mo na book yung sa main Excel, tapos yun dun sa link. Itong nakalagay na ref, so para mag-reflect yung mga payments niya, allow access mo lang. So, itututok mo lang yung cursor dyan, naka-ready na yan. So, allow access. So, yun na. So, lumabas. So, meron siyang order na 1.5. Since wala pang payment dun sa link niya or dun sa folder niya, with balance pa siya. So, para mag-update ng payment, so, kunwari, November na siya. November na yung order niya. So, papalitan mo lang tong date ng November. So, November 1. Tapos, drag mo lang siya pababa. So, lahat ng dates, mababago na. So, kung for example, nagbayad din siya ng November 16. So, 1.5. O sabihin natin 1,000 lang yung binayad. Ma-update siya. So, pag nagpunta ka dun sa main window ng Excel, so makikita mo may nag-reflect na 1,000 ito. 500 yung balance. Okay? Tapos, yung sa mga orders naman, so okay na tayo dito sa order, no? Doon tayo sa order. So, pag may nag-order, ganun po yung gagawin. So, close ko lang to. So, okay na siya. Rename ko lang ulit. So, ganun pa rin. Pag i-rename lang, edit link. Balik natin siya sa 3. Line. Ito, so, since na-access na siya, hindi mo na siya mababago. So, meron na siyang link. So, meron na siyang, buburahin na lang po yung payment muna. Since wala pa naman siyang, hindi pa naman existing yung client na yan. Tapos, pagdating dito sa stocks in summary, so, nandito yung mga stocks ng bigas na binili or na order. So, allow access. Bakit siya naging... So, ayan siya. Okay. So, pag may binili tayong bigas, kailangan i-update po
So, alam ko bumili tayo nung November 16 para updated yung stock natin. So, November 16, bumili tayo ng Shining Star. So, isang sako. So, magre-reflect siya rito. So, meron tayong panibagong stock. So, lalabas siya rito. Meron tayong Shining Star na binili. Okay. So, ayan po siya. So, total natin na stock value, meaning ito yung amount ng mga stock natin. Kung meron tayong 2.6 na Coco Pandan, so Shining Star. So, ito, nag-update to base sa ito yung stock natin, total of 47 sacks na nabili. Pagka nag-update ka sa order, automatic po yan, bumabawas. So, buburahin lang natin to. So, ito yung sinample ko kanina. So, ayan po siya. Ito, kaya naka-ref to. Kasi may mga ano pa tayo dito. So, kailangan kong i-allow or kailangan i-allow yung access nito. So, allow mo lang yung access. Lahat. So, allow mo lang yung access niya lahat. Para mag-reflect yung amount doon. Hindi kasi siya so ayan lang yung pag-allow ng access doon sa link. So nakalink kasi siya. So ito mga paid siya kasi walang balance. So paid siya. Pero pagka nagkaroon na ng balance yan at installment yung naka-indicate, so automatic pag hindi pa siya bayad may nakalagay dyan balance with balance. Ito yung ito yung mga total nung nabili. So 43.4 sacks yung nabenta. So ito po siya. Ayan siya. So nakasam na siya. So pag clinic mo kasi to, ngari 1 kilo, 0.4 sacks lang siya kasi ngari sa 25 kilos 25 na sana yung 25 kilos natin. 25 kilos. So, meron tayong total 1 sack. So, sa 25 kilos. So, depende siya kung kunwari 4 kilos lang ang binili. 0.16 lang siya. So, dumadagdag siya rito. Bakit walang 0.16? Yun. 5 kilos. So hindi siya na-update. So ito ayusin ko to. Bakit ganun? Okay naman. Bakit hindi siya na-update? What happened? So yan, ayusin ko lang to para ma-update yung stocks natin. So meron siyang hindi nako-compute. Alright?
So, yun lang.